Dahil sa pagkalugi ng Prudential Life Plans Incorporated at ilang pre-need companies noon, practical pa nga bang mag-invest sa insurance at sa iba pang pre-need plans? May report si Claire Delfin. Mas malaking capital, trust fund na hindi dapat magagalaw maliban sa eksklusibong benepisyo ng plan holders. Ilan lamang ito sa mga ipinatupad sa mga pre-need company mula nang naisabatas ang Pre-Need Code of the Philippines noong 2009. Kaya mula sa dating mahigit 50 pre-need companies, nasa 20 na lang ang may lisensya ngayong mag-operate sa Pilipinas. Binuo ang batas para maiwasang maulit ang nangyari sa kaso ng Pacific Plans Incorporated kung saan libo-libong plan holders ang hindi na kinayang bayaran. Pero ilang taon lang ang nakakaraan. Ang Prudential Life Plans Incorporated o PPI naman ang natuklasang walang sapat na pondo para bayaran ang plan holders nito. Inilagay na sa receivership ang PPI. Ibig sabihin, binabantayan na ang mga asset ng kumpanya para kung walang sasalo sa mga obligasyon nito sa mga plan holder, ibebenta ng gobyerno ang PPI assets at ang kita, mga plan holder ang magkahati-hati. Ang tanong, sulit pa nga bang mag-invest sa pre-need plans? I mean, as a parent, I mean, there's justification to set aside a premium that you pay for in exchange for the education guaranteed, which is quote unquote guaranteed education of your child. I don't think the demand will end. It's just that there will be probably more discernment by both groups. Ang nangyari sa PPI, hindi naman raw nangangahulugang nagkukumahog na rin ang buong pre-need industry. I think this is not a trend. This is maybe a miscalculation by one company. One of the effects is that Mahalaga raw na maglabas ang mga pre-need company sa bansa ng official statement na magsasabi kung ano ang financial standing nito. At kung mag-i-invest, mahalagang maunawa ang mabuti ang financial background ng kumpanyang paglalagakan yun ng pera at higit sa lahat, makialam. Dapat alam nila yung pag-iinvestan nila, alam nila yung instrumento, dapat kilala rin nila yung kumpanya, may magandang reputasyon. No? Hindi ka naman basta-basta magbibigay ng pera sa hindi mo kakilala. So dapat matuto na tayo. Claire Delfin, GMA News.